Good morning mga ka-farming. I-flex ko lang itong ating dragon fruit trellis type. Yan. Kung napapansin nyo, bawat poste ng ating dragon fruit, mayroon tayong nakatanim na malunggay tree. At ayan, mayroon ding malunggay tree. Doon din sa kabila. Hinabol talaga nating itanim itong mga ito nung rainy season para mas mabilis natin silang mabuhay and makaiwas tayo dun sa palagi ang pagdidilig, yung pagod natin sa pagdidilig at magastos din sa tubig. So itinaon natin siya na rainy season yung ating pagtatanim. Isinabay natin siya doon sa pag-plant ng poste. Mas mainam kung isasabay natin siya doon sa pagpatanim ng poste. Ang distance nga pala ng ating post by post ay 10 feet. Okay, para hindi siya lumundo yung trellis kapag lumaki na yung ating mga dragon fruit at nag-bear na siya ng fruits. Okay? So, ayan po. Meron din tayong tanim na fortune tree. Ito din. Ayan. Ayan. Sa kabila. Okay. Every post natin, meron tayong nakatanim na malunggay tree or fortune tree. Ang purpose po nito, kasi itong ating poste ay tatagal lang ito siguro ng mga 10 years to 15 years. Darating po yan ang time na bibigay po yung ating bakal at pwede po siyang mabali or matumba. So, para maiwasan natin yon, nagtanim tayo ng malunggay tree or fortune tree doon sa ating tabi ng ating mga poste. Para by the time na matanda na yung ating cement post, meron siyang support na galing doon sa tree. Pwede na natin siyang ibigkis doon sa malunggay tree or fortune tree para lalo siyang tumibay kasi meron yan siyang ugat na nakakapit sa lupa. So, hindi siya basta-basta matutumba or mababali. Just in case. And kaya malunggay tree ang pinili natin at saka fortune tree kasi hindi naman yan yung mayabong yung kanyang mga dahon. At ang ating dragon fruit ay ayaw niya po ng nalililiman. Gusto niya yung tapat na tapat talaga siya sa init ng araw. Okay. Ayan po. Kasi daw po, base sa research, ang dragon fruit ay tumatagal ng 50 years or 100 years. It depends sa pag-aalaga natin. Huwag lang silang madadali ng fungus. At ang nagiging cause ng fungus ay
Yung mga insekto like ants, sila yan ang nagdadala. At saka yung mga halaman na pumupulupot doon sa mga puno ng dragon fruit. Like itong mga baging na ito. Ito. Ayan. Kita nyo ba? Ito. Yan. Itong mga baging na yan, pag napabayaan natin yan, yayabong yan, pupuluputan niya yung hanupi ng ating dragon fruit. At yan ang magkukos na mabubulok po itong ating dragon fruit, lalo sa panahon ng tag-ulan. Kasi nga ayaw niya yung lagi siyang basa. Gusto niya yung tuyot siya. Matibay siya sa init, pero mahina siya sa ulan, tubig. Okay, yun lang ang iingatan natin. Katulad nitong isa. Tingnan nyo po. Ayan. Oh. Hindi talaga maiwasan kasi sa dami kong ginagawa, yung management ko sa time management ko, talagang minsan yung schedule ko na dapat pumunta dito, napopostpone. Hindi ko talaga sila lahat mapagsabay-sabay ang pagdadamo. At ito ang isang naging sakit niya. Oh. Nagbulok kasi masukal ito dati eh. Tapos ulan ng ulan. Ayan. Nabulok. Oh. See? Ayan. Ayan po ang sakit ng dragon fruit na nagiging cause ng kanyang pagkamatay. So titingnan natin kung makaka-recover yan kasi under observation pa yan. Ito ding isa. Ayan din ayun, nabulok na nga. Hindi naman natin siya pwedeng patayin kasi sayang naman yung kanyang yung canopy. Nakapagbunga na ito last fruiting season. Nakapagbunga na ito ng isang piraso. So, yan. Tanggalin natin yung pagkabulok. And observe natin kung makaka-recover siya. Pero kung sa tingin natin yung ganyan na fungus, nahawa-hawa na yung ibang parts, yung mga sanga-sanga niya. No choice na tayo kung hindi bunutin na. I-dispose na siya. Kaysa maubos yung ating plants kasi maghawa-hawa yan eh. Pero hanggat hindi pa hanggat manageable pa, hayaan muna natin. At baka maka-recover pa. Sayang naman. Kasi buo pa naman ito eh. Yung kanyang pinaka stem. Pag ito na ang nabulok, wala na. Mamatay na yan siya. Okay? Happy farming, everyone! Mahirap po talaga ang mag-farming. Pero, wala namang madali sa mundo. Kaya,
Tiyaga-tiyaga lang.